ni June kahapon. Bali, nabanggit nyo kasi na pwedeng may relation din siya sa mga drug war victims. Ano po ba tong tatlong to? Hindi, ito mukhang isabong to yung tatlo. Kasi sa lipan na wala Sa lipan na wala. Wala po siyang relation sa drug war. Ang relation kasi sa drug war, yung death squads na ginamit dito sa Isabong is a common death squad that was used in the drug war. And we can identify the units from which these people came from. Na-associate na namin yung history ng ibang opisyal na kasama rito. Sir, last na po from my end. Bali yung nakuhang remains today, ilan po? And mismo sa Laurel. Hindi, ano lang to? 2 socks were found. And we do not know how many people it belonged to. Ito yung cursory examination. Yun na-reveal ngayon na they're human remains. That's the cursory examination. But the laboratory and the forensic laboratory have not acted on this matter yet. They have to conduct their specific examinations to determine everything. Re-record naman lahat yan eh. We ask them to really label the evidence properly para magagamit natin. Hey Sir, Max po from Net 25. Sir, yung binabanggit niyo po, yung tatlo na galing sila dun sa na-report na nawala sa Lipa, ibig sabihin, hindi sila sir kasama dun sa 34 na missing sa Bongeros po. Parang hindi pa siya kasama eh. Parang hindi pa namin pero we cannot tell right now. We have to have the DNA evidence para maano natin. Pero there was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Basta merong suot may clothes na nahanap that looked familiar. Yun ang sabi, di ba? Yun ang sinabi sa amin. Basketball uniform. Sando. Dahil nakita niyo na po yun dati. Yung sabi ng kausap namin kahapon, familiar yan. Parang yan, malamang yan. Yun ang galing sa Lipa. Kasi hindi naman kami nag-uusap na kami lang eh. Naghahanap kami ng ibang sources na pwede mag-identify. Siyempre, we're still doing what has to be done in order to close this case up. And basta tuloy-tuloy ito. We're not stopping. We're not stopping. This is an incessant effort to really arrive at the truth of everything. And remember, we've been wanting to solve this case for the last 3 years. And this break is very important to us, but we cannot hurry things. Hindi namin pwedeng madaliin. Dapat dito talaga systematic ang pag-label na lahat para ang ebidensya nasasalansan na maganda. Sir, i-clarify ko lang ulit. Kahapon may nakakita na nakamag-anak dun sa mga... Hindi. Meron kaming testigo lang nakausap kahapon. Isang possible witness na nagsabi, malamang yan yun. Yung nakita niya yung basketball uniform, yun. Sabi niya. So may tinutumbok na po kayong pagkakakilanlan ng tao? Yes. Familiarity. Yung suot na yun. Yes, related sa incidents that happened then. Isang daan, ang 104 or 108 yung sinasabi niya at that time. Pero, we'll see nga eh. Pero, yung today, yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake, is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung na-identify na. 4 na sako yun actually, 2 sakong buhangin na pampabigat, tsaka 2 sako na containing the remains. So sir, yung sa Taal po, gaano katagal yung yung search operation po sa Taal? Murky yung tubig pero nahanap pa rin ng diver. Nahanap pa rin ng divers. The divers na nakahanap na. Divers na nakahanap. Sir, sorry, update lang kasi parang nagbuga ng usok yung Taal ngayon. Magsa-stop ba yung operations po? Well, pag hindi healthy, kung ito'y magiging balakid sa health ng tao, tigil muna. Hindi naman magtutuloy-tuloy yan. FIVOX will advise us kung pwede, kung safe or hindi. Sir,
clarify lang, yung tatlo pong bangkay ay yung sinasabi niya na lumutang, like from Dalawa siya. From 2020 yan, From 2020. Yes, sir. Sa Lawa, So, sa Lawa. Sa Lawa in the nahanap same yan. pala islaan, sir. Hindi ko alam saan ba nahanap yung tatlo yun. Yung Talisay o Laurel? Laurel. In Laurel nahanap. Sir, kasi may interview din kahapon doon sa Sepulturero nung naglibing ng mga tatlong bangkay. Ang info daw sa kanya ay parang salvage victims. Siguro. Yung, I mean, alam mo naman, pag sinabing salvage, executed, di ba? Usually. Yan ang salvage lang naman is the term that we use. so sir, kung 2020 pa ito nangyari, there's a possibility na prior to the 31st sa Bongeros, may mga nawawala na related to ito? Yes. Kasama na. Yung nakita po sa ano na including yung one woman na that you're looking at the possibility na ito yung went abducted in Lipa. Lipa is about 20 kilometers away from Laurel. Were they transported or ano ba? Kasi may ilog din po na trans from Lipa through Mataas na Kahoy to o nag-flow lang doon. Malamang yan dinala yun doon. Malamang dinala. Kasi ano to para itong talagang graveyard to It's actually the graveyard within the lake. If you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na remains sa lawa. At ngayon, parang tama talaga yung sinasabi. It appears that the information given to us about the fish pond lease and the area where things happened, kasi ano to ilan ng bankero, the bankeros identified it. The bankeros identified it. The area. Dito ho tinatapon. So, nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. May initial survey na ba, sir, yung ilang sabungan meron dun sa immediate areas around Taal Lake? Hindi, ang sabungan na involved dito, Lipa, San Pablo, Santa Cruz. Hindi, sa San Pablo hindi pala. Lipa, Santa Cruz, Manila Arena. Sir, clarify ko lang ulit. Ilan na po yung hawak natin na mga possible na testigo o testigo na nga po na nagtuturo, informants, dun sa iba't ibang mga... I will have to talk to the people I talked to yesterday again. Kailangan kausapin ko ulit. So that, ano yan it will be a domino. Tandaan nyo, some people will not come out until we're able to reach a certain point in the investigation. Hindi lalabas kagad yan, pero maraming lalabas yan. Pero sir, hindi lang si alias Toto yung pinagbabasihan ng lahat. Hindi. Meron pang iba. Yung mga ibang involved sa isabong may nakakausap na kami. Gaano ka-importante po or gaano kabigat yung mga sinasabi po nila so far? Mabigat. Mabigat talaga. Kasi nga, you're going through you're going through the state of mind of people when everything happened. Hindi naman to basta-basta nangyari na walang dahilan. There's a certain state of mind that you're looking for. Tsaka yung relationships nila nung panahon na yon. Tsaka yung utterances. Dapat ganun Dapat through and through yung ating approach Hindi naman to comprehensive ang approach natin kung kumbaga. We want to understand it completely. Yun ang ginagawa namin. Inuunawa namin lahat. Sir, huling hirit, sorry. Mga ilan, ballpark, at least dalawa, Yung yung mga nakakausap. I don't want to say anything about that. Relax lang kayo. 3 taon na namin tinatrabaho to. We're not about to give up anything by telegraphing our punches. Sir, just want to go back doon sa sinabi niyo kanina. Yung nakuha po kanina, sure na, confirmed na po yun nasa tao because ribs po yung nakita po ng mga buto. Ilang sako po yung nakuha kanina ng PCG? Dalawang sako. Dalawang sako. Dalawang sako na may buto at 2 sako ng buhangin na pabigat para lumubog. Sir, tanong ko lang, how many total ng sacks na ba na-recover sa Taal Lake? And what makes this recovery today significant? Kasi minapa nila itong area to. And there were certain quadrants made. Nung tinanong yung guide
kung saan na pupunta, tinuro nila kung saan pupunta para mahanap. Yun, true enough. Nung dinive doon, tumbok. So, very reliable ang mga kausap namin ng witnesses actually. Very reliable. Okay? Hindi ko alam. I have no idea. Sir, last na, dun sa mga nakakausap niyo, mayroon na bang nasa WPP? Witness Protection Program? Wala pa. Ano to eh? Basta, ano pa to eh? It's still developing eh. Ongoing pa rin ang investigation, active investigation to. You know? Sir, dun po sa mga kamag-anak ng mga nawawala, this is a journey na medyo roller coaster na sa kanila. Tapos the past weeks, medyo mas lumala, mas bumigat. Ano po yung gusto nyong sabihin sa kanila ngayon at this point na may mga nakare-recover na po tayong mga katawan, meron na tayong mga nakakausap na mas maraming mga tao? Hindi kami titigil. Talagang ito ang talaga aim natin eh. Talagang matapos itong kasong to na pananagutan ng may kasalanan, ng mga sala. Dapat talaga panagutan ito. Kasi ang pinag-uusapan dito, buhay ng mga tao at pera. Para bang tayo ba, puro salapi na lang ba ang buhay natin at wala na bang ibig sabihin ng ating mga kamag-anak at ating mahal sa buhay? Ano to eh? It goes deep into the Filipino psyche. Di ba? Ano ba halaga ng buhay ko kung pera-pera lang ang katapat nito? So we really have to correct this and do justice to the victims and to the families. Hindi namin titigilan to. We really have to do this. It's a must for our country to be able to solve problems like this. Yes, sir. Grandpa from Bomboraj. Si alias Totoy Padidongan po. Kailan niyo po ulit nakausap, Secretary? Saka natin pag-usapan yan. Makakausap ko siya ulit at ko siya nakakausap. Kaya you don't need that information. Basta kung kailangan kong kausapin, nakakausap ko. Yung binabanggit niyo pong quadrant, tinuro rin po ba yun ni alias Totoy? O iba yun? Tinuro ng mga bangkerong tinuro niya. Kasi siyempre may mga grupo ng bangkero, merong trabaho. Yun, tinuro nila kung saan. Saan sila naghuhulog, saan hinuhulog yung mga biktima. Pali si Padidongan, tinuro niyo yung mga bangkero, tapos yung mga bangkero, tinuro naman ko sa ninuhulog. Hindi naman. You're making it too simplistic. Hindi naman ganun ang takbo ng buhay. Paano po ano po yung connection ni Padidongan doon sa may quadrant? Basta inaayos pa namin lahat yan. Basta sa quadrant na tinuro kanina, na may nahanap, yun ang mahalaga. Pero kung yung details ng lahat, wala sa knowledge ko yun, so hindi kita kaya sagutin. Di ba? Alam ka namang i-describe ko sa iyo, ang itsura ng taong hinulog doon. Hindi ko kayang gawin yun. Di ba? Don't ask me an impossible question. Ano ba lang, kausap ko kahapon, just be patient. 3 taon na kami naghahanap dito eh. We've been looking to solve this problem for the last 3 years and we're not stopping. Di ba? Okay? Thank you.